Alam niyo po ba yung narcissism? Nakuha po yan sa salitang narcissistic personality disorder. Psychological po yan mga kapatid sa psychology. Sakit po talaga yan. Yung pagiging tinatawag na NPD. Pero bago natin talakayin ano ibig sabihin ng pagiging narcissistic personality disorder, kung ano yung sinasabi nito sa siyensya o sa medisina, tingnan muna natin kung ano yung gaano ka-toxic yung ugali ng mga taong may pagka-narciss. Okay, may parang ganung ugali. Maraming mga mental health po kasi professional ang nagsasabing maaari silang maging lubhang mapanira, sabi sa Okay, ni-research ko to. Hindi lahat ang taong may NPD ay may kapareho ng asal o antas ng epekto. Ang toxicity ay kadalasang hindi nanggagaling sa simpleng kayabangan ng mga narciss. Kasi ma-identify muna natin dapat ang narciss eh. Mas nakakapagod ay yung pattern ng pakikitungo. Halimbawa, gusto nilang sila ay laging tama. Yan yung kadalasan na symptom ng mga may pagka-narciss. Tapos, kapag nagkakamali sila, maaari nilang ibaling ang sisi sa iba. Meron nakakita na ba kayo ng ganyang ugali? Na, imbis na aminin nila yung mali nila, sisi sila sa ibang tao. Kapag kinompronta sila, maaari silang magalit, mang-insulto, o baligtarin ang sitwasyon para magmukhang ikaw ang may kasalanan. Ito yung ngayon tinatawag ng mga gaslighting, mga nagagaslight, yung bang ikaw yung mali, bandang huli, ay, siya yung mali, bandang huli, ikaw yung mali. Naging siya yung pa-victim. O yung tama pa-victim mode. Yan ang pinakasakit ng mga narciss. Sa paglipas ng panahon, ang taong kasama nila ay maaari magsimulang magduda sa sarili niyang alaala, desisyon at pagpapasya. Okay? Tama po sinabi ni kapatid ni Rolando Rojas, projection or defense mechanism. Tama po yun. They depending. Pero mga kapatid, tingnan nyo rin yung sarili nyo. Baka ganito rin kayo. Kaya nga pinag-aaral natin. Kasi psychology to eh. Guys, psychology to guys. Psychology to. Ito nga, pagiging narcissist. Okay, isa pa. Isa pa dahilan kung bakit nakakapagod silang makasama ay ang kakulangan sa empathy. Ano ibig sabihin mga kapatid ng kakulangan sa empathy? Yung hindi nila naiintindihan yung sitwasyon mo, puro sitwasyon nila ang naiintindihan nila. Puro sila yung dapat intindihin. Pag halimbawa meron kang problema, wala silang pakialam doon sa nararamdaman mo, dapat pakialaman nila yung nararamdaman nila. Yun po yung lack of empathy. Di ba mga kapatid, pag may mga kaibigan tayo, malalaman nyo kung empathetical yung tao o hindi. Kapag may empathy po yung tao, pagkausap nyo, halimbawa may problema ka, nahihirapan na kasi ko kasi nga, lagi na lang ganun na yung nagagawa mo sa akin, may pattern ng paulit-ulit. Halimbawa, naglalabas siya ng sama ng loob. Ang mga narciss ganito, kaya lang naman naging ganun kasi, bakit kasi nang ganun ang ginawa mo sa akin, kaya paulit-ulit? Kasi nga, dahil sa ginawa mo rin. Ayun, yun, ganun ang narcissist guys. Ibis na tanggapin nila yung sinasabi mong sama ng loob, ang gagawin, ibabalik sa'yo. Naiintindihan nyo? Okay? Maraming ganyan. Naalala nyo, may nakaaway akong ganyan, di ba? Ganyan-ganyan siya. Okay, ayan, okay. Okay, kapag nasaktan ka, maaaring hindi nila ito seryosohin. Kapag may problema ka, maaari nilang ilipat ang usapan pabalik sa sarili nila. Tinan nyo. Alam nyo guys, yung mga nag-aaral ng judo, di ba yung mga judo, pag sinapak mo, pag sinipa mo, bandang huli, babalik sa yung sapak mo tsaka yung sipa mo. Imbis na tumama sa kanila, tatama sa sarili mo, o kaya gagamitin nila yung puwersa mo para ibagsa ka. Ganun po ang mga narciss. Kayang-kaya nilang baliktarin ang mga bawat, ibig sabihin, kada tira mo sa kanila, laging bumabalik sa iyo yung tira mo sa kanila. Naiintindihan niyo mga kapatid? Narcissism yan. O baka tingnan nyo rin sarili nyo, baka ganyan kayo. Kasi universal tong sakit na to eh. Okay? Okay. Sa halip na tanungin kung kamusta ka, ang usapan ay umiikot sa kanilang nararamdaman, kanilang tagumpay o kanilang hinaing. Ayan. Pag kinamusta mo,
Laging ang open ng forum sa kanila ay ang ragot nila, eto, okay lang, ito nga, may problema nga ako kasi nga ganito ako, ato ako, puro ako, kasi ganito, kasi ganito ako, ayoko sa lahat ng ganito. Yan sila. Pag kinamusta mo sila, ganun. Never sila nagsasabi na, ikaw, kamusta ka naman? Oh. Pero guys, hindi ko sinasabing narcissist kagad yung mga taong hindi marunong mga musta, ha? Sinasabi ko lang yung mga symptom dito. Okay. Okay, kasi ito psychology tong ano to, ni-research ko ito eh. Tinagalog ko lang to sa isang website. Pinara-praise ko lang kasi maganda yung kanyang yung kanilang website sa ano to sa US to. So, pinara-praise ko, ginawa ko to kaninang hapon. So, ito yung na-research ko. So, ganito po yun, no? Sa maraming relasyon, mapapansin din ang cycle. Sa umpisa, maaring napakabait. Ayan. Napaka-charming. At napaka-generous, guys, sa mapagbigay, ah. Ang isang taong may matinding narcissistic traits. Naku po, para may kilala ako ng ganito. Ayan, guys. Ayan, meron taong ganyan. Sa una lang, sa umpisa, mabait. Napaka-charming. Ang bait-bait sa'yo, kunwari, welcome na welcome, bigay sila sa'yo, bigay sila ng ganito. Napaka-generous, di ba? Ganyan daw yung mga symptom daw ng mga may pagka-narcissist. Ito pa, kapag nakuha na nila ang tiwala at paghanga ng tao, unti-unti nilang gustuing kontrolin ang relasyon. Kapag nakakuha niya na yung tiwala mo, magiging controlled ka na nila. Ang gusto nila lagi, sila yung tama. Lalo na yung mga utang na loob, guys. Halimbawa, nagkautang ka doon, tapos di mo pinabayaran, di may utang na loob ka na. Yan, ganyan yan. Unti-unti ka nilang kokontrolin. Kapag hindi na ibigay ang gusto nila, maaari silang maging malamig, mapanlait, o maparusa. Nakakatakot kalaban tong mga to. Ang bait-bait sa iyo. So, sa bandang huli, pag nagkamali ka sa kanila, yari ka. Ikaw yung lumalabas na masama ngayon. Kasi kinalaban. Pag nakanti mo sila. Pero pag kasama mo sila, mabait sila. Sa una, narcissistic yung mga ganyan tao. Hindi ito nangangahulog ang lahat ng may NPD ay ganito. Ngunit ito ay isang pattern na madalas inilalarawan ng clinical literature at mga therapists na nagtatrabaho sa ganitong mga kaso. Short tridor, hindi naman. Hindi ganun. Pwede rin, pero malapit doon, Ate Rosie. Okay, short, pakitang tao. Yes, totoo po yan. Pakitang tao, hindi totoo yung kanilang mga ugali. Lahat fake. Bandang uli, lalabas yung totoong ugali. Malawak kasi ang narcissism eh. Malawak po kasi. Kasi psychology, ano yan eh, problem yan mga kapatid. Nakakapagod din silang makatrabaho, no? Mahirap silang tumanggap ng puna. Kapag may tagumpay ang grupo, gusto nila ang kanilang mapunta ang credit, grab credit. Baka mapagkamalan mo kung spy, sorry po, Pastor. Alam ko si Cyril ka. Sino yung pastor? Ay nako, bawal mag-drop name, bahala na kayo. Kapag may pagkakamali, may ibang sisisihin. O yan ang mga narcis eh. Ayaw nilang sisihin sila. Gusto nila ipasa yung sisi sa iba. Hindi ako magkaaganto kung hindi sila naging ganto, di ba? Hindi ko sana gagawin to kung hindi mo to ginawa sa akin. O yan, narcis. Yan yung mga never nilang nag-empathize sa reklamo ng iba. Pag may reklamong iba, hindi sila nakikisimpatya. Pero mas gusto nilang sila nagsisimpatya sa sarili nila. Napakalawak nitong narcissist na ito mga kapatid. Ito paano? Maring itong magdulot ng tensyon sa opisina. Ayan guys ha. Toxic talaga. Maring magdulot ito ng tensyon sa opisina, sa simbahan, organisasyon, at o kahit sa pamilya. Nangyayari po yan. Alam niyo may mga taong parang hirap pakisamahan, yung bang aloof na aloof ka, ganun talaga mga narcissist. Kaya malawak to. Sa madaling salita guys, ganito na lang yan. Kung ilalarawan natin ang mga narcissist people o may parang narcissist na problema, sila yung mga toxic. Toxic na Anong anak ni Narciso? Daddy naman eh. Iba yung Narciso.
Yung Narciso, iba yun. Pinsan ni Mang Kanor yan, ha? Hindi po. Iba yung sinasabi nyo. Ayan. Okay. Sa social media, mas madalas lalo ito napapansin dahil ang mga platform ay nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa validation. Ngunit mahalagang mag-ingat, hindi lahat ng mahilig mag-post, mahilig sa likes, mahilig magsalita tungkol sa sarili ay narcissist. Ang social media ay behavior lamang ay hindi sapat para sabing may NPD ang isang tao. Ngayon, kung titingnan natin naman ng pananaw ng Biblia, ang ugaling mapagmataas, ito yun guys, so yung narcissist sabi sa Bible. Sa Bible, ano ba yung narcissist? Ang sabi, kung titingnan natin ang pananaw ng Biblia, ang ugaling mapagmataas, ito yun. Ano yun combination, parang halo-halo guys. Lahat ng ingredient nandun, pero tawag halo-halo. Yun ang narcissist, halo-halo. Pero ito yung mga ugali ng mga narcissist, mapagmataas, makasarili, mapagsamantala, at walang malasakit sa kapwa ay tunay na mapanira sa relasyon. Kaya paulit-ulit na tinatawag ng kasulatan ng mananampalataya na magpakumbaba, pag-ibig. Yun ang laban sa narcissism. Yung matuto kang magpakumbaba, punuan mo ng pag-ibig at paglingap sa iba. Laging iniisip ibang tao. Ngunit dapat din tandaan ang pagiging makasalanan at ang pagkaroon ng isang psychiatric disorder ay hindi otomatikong magkapareho. Maring may mga taong NPD na nangangailangan ng profesional na paggagamot. Meron talagang ganun. Pag meron kayong mga taong nakita na nagkaroon ng mga anxiety, mga nagkaroon ng mga trauma, mga pangit na nakaraan na pinagdadaanan nila, diyan lumilitaw ang narcissism talaga. Kasi defense mechanism nila na ayaw nilang matapakan muli. Kaya nga lang, nangyayari, dahil ayaw nilang matapakan muli, nagiging mayabang naman sila. Kasi dati silang na-down dati. Dati silang naiapi, nabuli. Kaya nga lang, hindi talaga kayang balansin ng taong kanyang ugali kung wala siya sa Panginoon, hindi siya rooted sa Word of God. Pag hindi ka rooted sa Word of God, hindi mo mababalance yung ugali mo. Nagiging ganyan ka na, narcissist ka na. Sabi dito, at maaari rin itong may mga taong walang NPD ngunit sadyang pinipiling mamuhay sa pagmamataas at pagmamanipula. So hindi raw lahat ng mga mayayabang at nagmamanipulate ng tao ay narcissist din. Ayon sa psychiatrist sa madaling salita, kapag hindi natutugunan at hindi ginagamot, ang isang taong may matinding narcissistic traits or NPD ay maaring maging isa sa pinakaubos lakas na taong makarelasyon o makatrabaho dahil sa paulit-ulit ng pattern ng control, kawalan ng empathy, at ang hirap tumanggap ng pagkakamali. Ito yun guys. Ang narcissist ay ito yun, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Never, never, never nilang tinanggap na sila ay mali. Laging sila yun tama. May tama talaga. Diba? Ngunit hindi tama na basta tawagin narcissist ang sinimulang mahirap pakisamahan. Ang diagnosis ay para sa mga profesional habang ang panghusga sa pag-ugali ay dapat gawin na may pag-iingat at katotohanan. Sa madaling salita, toxic people, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, yan po yung mga narcissism. Never they receive. Laging yung daliri nila nakaturo sa iba. Pag nagkakamali sila, laging, hindi ako magkakaganto, kung hindi rin kasi siya naging ganto at kaya ako to nagawa. Ayun, narcissism yun. Kaya ang kalaban ng narcissism ay yung mga taong mapagpakumbaba, yung marunong umami ng pagkakamali, marunong umami ng kahinaan. Yun po ay kabaligtaran ng narcissism. Yung mga narcissistic na people, sila yung mga taong hindi marunong mag-sorry. Never sa vocabulary nila yung salitang S-O-R-R-Y, sorry. Wala sa bokabularyo nila yung mga kapatid. Maniwala kahit hindi. Bakit? Kasi nga, they never empathize ayon sa psychiatrist, ayon sa psychology. Binabasa natin to as psychology as per concern. Itong binabasa natin. Tinagalog ko lang to, English to, tapos pinaraphrase ko lang na maayos para maintindihan ng lahat. Pero ito, kinuha ko to talaga sa mga medical website sa US, sa ibang bansa. At ito yung lumabas na paraphrase.
kawalan ng empathy, hirap tumanggap ng pagkakamali. Okay, paano ba malalaman ng psychiatrist na ang isang tao ay may narcissistic personality disorder? Ito naman, usapang psychiatrist naman. To kasi guys, ano yan eh? Sakit talaga yan guys. Yung ayaw tayo. Kasi nga may mga pinagdaanan yung mga yan. Bakit ba naging mayabang si ganito? Kasi dati inapi siya, kaya naging mayabang siya. Ganun lang yung mga kapatid. Sila yung mga taong may mga deep insecurity na pinagtatakpan nila yon at pinapakita na sila yung malakas. Pero totoo nun, they are a weak person. Ngayon, paano malalaman ng psychiatrist na ang isang tao ay may narcissistic personality disorder or NPD? Hindi ito ginagawa sa isang tingin lang, hindi rin ito ginagawa sa isang kwento lang, hindi rin ito ginagawa sa social media o Facebook. May sinusunod na pamantayan ng mga psychiatrists. Isa sa pinaka ginagamit ng mundo ay yung DSM-5 o yung Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Mental disorder pala itong tinatawag na pagiging narcissistic. Ano talaga yan? Sakit sa isip, mga kapatid. Kasi hindi ko siya nasabi na yung mga mayayabang may sakit sa isip ha. Maaari may mga pinagdaanan sila. Okay? Dito nakalista ang mga kriteriya na dapat makita bago ideklara ang isang tao ay may NPD. Hindi sapat sa isa o dalawang katangian lang. Nagsimula pa noong early adulthood, nakikita na ito sa iba't ibang sitwasyon sa buhay at seryoso nakakapekto sa kanilang relasyon at pamumuhay. Kaya hindi pwedeng sabihin sa isang tao na feeling ko narcissistic ang asawa ko, no. Hindi rin natin pwedeng sabihin ng kaibigan na sigurado kung may NPD ang ex mo. Ang diagnostics ay ginagawa lamang ng psychiatrist o qualified clinical psychologist matapos na masusing pagsusuri. So, ibig sabihin, hindi mo malalaman talaga kung talaga may sakit siya sa isip. Maliban lamang kung psychiatrist mismo ang magdeklara. Kaya nga lang kasi yung mga symptom ng pagiging narcissistic ay nahahalin tulad sa mga may sakit talaga. Pinapaliwanag lang dito na may sakit na ganun. Ang narcissistic kasi ay sakit. Pero yung narcissism na ugali, modern ano lang yan, tawag sa mga may tao may mental problem. Ngayon tanong, nagagamot ba ang NPD? Ang sagot ay oo, ngunit hindi ito parang sipon na iinom ka lang ng gamot ay mawawala na. Sa kasalukuyan, walang gamot na direkta magpapagaling sa NPD. Kung may iniinom mang gamot, ang pasyente kadalasan ay para kasabay ng kondisyon ng depression o anxiety at hindi para sa personality disorder mo. Halos ka-level din pala niya yung depression at saka anxiety. Yung mga taong hindi marunong tumanggap na sila ay mali. Kasi walang tao talaga na hindi na normal. Na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Abnormal talaga yung mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayon dito sinasabi natin ha. Ang pangunahing paraan ng paggamot ng psychotherapy, ito ay regular na makikipag-usap sa isang psychiatrist o psychologist upang unti-unting matulungan ng tao makita ang kanyang maling patterns of thinking. Matutong magkaroon ng empathy, matutong humawak ng criticism, mas maayos sa pakikitungo sa tao. Tinuturuan pala. Turuan ng tao na makita yung kanyang maling pag-iisip. Pangalawa, matutong magkaroon ng simpatya o empathy sa ibang tao. Sumunod yung matutong humawak ng criticism o marunong humawak ng pag may critics, kapag may mali. Ayun. Ayan, may pusa rito. Wait lang. Ang Biblia hindi agad nagda-diagnose ng personality disorder. Ang tinatalakay nito yung kalagay ng puso ng tao. Halimbawa, sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, sabi na sa mga huling araw, darating ang panahon na mapanganib. Subalit ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So, hinulaan na talaga ng Biblia na sa mga in the last days, may mga tao talagang napaka-selfish at maibigin sa kanilang sarili. Yan po yung mga narcissistic, di ba? Mahal lang nila yung sarili nila pero wala silang pagmamahal sa kapwa nila. Kasi kung may pagmamahal ka sa kapwa mo, dapat naiintindihan mo yung kapwa mo, hindi yung sarili mo lang iniintindi mo. Yung mga pagka-narcissistic, sarili lang nila naiintindihan nila, ayaw nilang umintindi ng ibang tao. Sila yung mga tao mapanghusga, sila yung mga taong wala ka ng pagkakataong magpaliwanag, pag hinusgahan ka na nila, wala ka na. Diba? Sila yung mga taong nagsosorry ka na nga, ayaw ka pa rin patawarin. Ganun po yung mga maibigin sa sarili.
Kapag mahal mo ang sarili mo, wala ka ng chance para magpatawad. Wala ka ng chance para tumanggap ng pagkakamali mo. Wala ka ng chance na ikaw ay laging ang mali. Lagi yung kapwa mo ang mali, lagi yung kapwa mo mali, at ikaw ang laging tama. That is narcissism. Sinabi na ng 1 Timothy yan, 2 Timothy na magiging maibigin sa kanilang sarili. Okay? So, kung meron kayong symptom na ganito, mag-repent na kayo mga kapatid. Kailangan yung pag-aralan talaga na matuto tayong tumanggap ng mali natin at matuto tayong tumingin sa puwing ng mga kapuwing natin at tumingin sa mga pilay ng ibang tao. So ano nilalarawan ni Pablo rito? Inilalarawan niya ang moral at spiritual na kalagayan ng tao, yung maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas. So, hindi ito diagnosis, guys. Ito ay paglalarawan ng kasalanan po ng tao. Kasalanan po talaga. Ayon sa Bible, yung pagiging lack of empathy, yung pagiging kakulangan mo ng pangunawa sa kapwa, that is, sa Bible, ay kasalanan. Bakit? Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o mapagmataas. Ayan, no? Narcissism to, di ba? Halo-halo to na ugali. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon. Basta tungkol sa sarili, pagiging selfish, that is narcissistic o mapagmataas. Kundi magpakumbaba, iturin ninyong iba ang higit sa inyong sarili. Ayan nga yung tinuturo ko sa inyo kanina. Na tayo dapat, ang mga pastor dapat dito, ay may po yung mga lingkod ng Diyos, hindi kami dapat nagmamalaki. Okay? Pero kabaligtaran to sa mga ibang pastor, ang narcissistic pattern ay umiikot din sa sarili. Si Kristo ay umiikot sa paglilingkod sa iba. Pero yung mga narcissistic pattern ay umiikot lagi tungkol sa sarili nila. Yung kanilang playing safe. Yung kanilang nilalabas nila lagi sarili nila sa kahihiyan, di bali na makatapak na ibang tao. Okay? Okay. Hindi ibig sabihin lahat na may NPD ay kusang pinipiling kondisyon nila, ngunit hindi rin ito ibig sabihin na wala silang pananagutan na tao na kanilang ginagawa. Ang psychiatry ay tumutulong upang maunawa ng kondisyon. Ang Biblia naman ay tumatawag sa lahat ng tao ng repentance. Yung psychiatry, dinedefine lang niya yung kanilang kondisyon, pero yung Biblia, kinukondena ng Biblia, dapat magsisi na, dapat magpakumbaba, dapat lumakad sa kalooban ng Diyos, ayon sa Bible. Tingnan natin si Jesus, sabi ni Jesus, hindi siya naghahanap ng papuri, hindi siya naghahanap ng posisyon, hindi siya nabubuhay para sa sarili. Actually, sinabi nga, di ba sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, sinabi roon na bagamat siya'y Diyos, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Diyos yan eh. He is the best example na dapat natin tularan. At huwag tayo maging tinatawag na narcissistic ang ugali. Kaya yung ginawa ni Christ ay kabaligtaran po ng pagiging pagmamataas. Ito'y kabaligtaran ng pagiging self-centered. Ito'y larawan ng tunay na pagpapakumbaba yung ginawa ni Christ. Kaya kapag tinanong ako, Pastor, biblical po bang narcissism? Ang sagot po, ang narcissism ay personality disorder, ay usaping psychiatry. Hindi ito terminong ginagamit ng Biblia. Ngunit ang pagmamataas, ang pagiging makasarili, pagmamahal sa sarili, at kawalan ng malasakit sa kapwa, at pagtataas ng sarili ay malinaw na tinatalakay at binabalaan ng kasulatan. Magkaiba po yung dalawang layunin, no? Sa psychiatry ay nagtatanong, may personality disorder ba ang taong ito? Sa Biblia naman, ano ang kalagayan ng puso ng taong ito sa harapan ng Diyos? Kaya kung i-define natin ang pagkakaiba sa psychiatry at sa Biblia, sa psychiatry, ang mga narcissistic person ay may personality disorder talaga. May problema sa kaisipan. Pero ang Biblia, ano ang kalagayan ng puso sa puso naman ng tao? Kapag malinaw na sa atin ang pagkakaibang yan, mas maiiwasan nating basta-basta maglagyan ng label ang mga tao. At higit sa lahat,
Matuto tayong tumingin sa tao na may katotohanan, may karunungan at may mga habag at nang hindi isinasantabi ang personal at pananagutan ng tao at tawag ng Diyos ang bawat isa ng lumalakad ng pagpakumbaba. So, anong big idea? Ang narcissistic person, kung pagsasamahin natin ng Bible at saka yung psychiatry, iisa lang ang definition nila. Hindi sila marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. That is, okay, big idea. Ano ang big day idea? Ang narcissist person ay di marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Yan guys, screenshot nyo yan. Yan ang tamang definition. Ang mga narcissist people o mga person na hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Ang tanong mga kapatid, ganyan ba tayo? Marunong ba tayong tumanggap ng pagkakamali natin? Kapag sinisita tayo? Perfectionist ba tayo? Kung perfectionist ka, narcissistic ka. Kaya ayon sa psychiatrist at Bible na yun guys, ha? Bible na may sabi niya. Kaya ngayon mga kapatid, sana may natutunan po kayo ng panibagong aralin tungkol sa mga ugali. Panahon na tayo mga taga-Bride of Christ ay matuto tayo ng tamang traits, ethics, Christian ethics. Hindi ang buhay Kristiyano ay hindi natatapos sa kaligtasan lamang. Ang Kristiyano dapat ay namumuhay sa liwanag sa harapan ng maraming tao. Tandaan po natin yan mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Okay, pwede na po kayo magtanong. Bubuksan ko po yung mikropono. Magsalita na lang po kayo. Yung mga gusto magtanong. Open na po yung mic. Pwede na kayo mag-open ng mic sa mga gusto magtanong. Antayin ko po kayo. Sabi ni Jason Adante rin to, no? Kaya napaka-powerful ng pag-ibig dahil ang pag-ibig ay mapagpakumbaba, maunawain, mapagbigayan. Yan ang anti-narcissism, yung ang pag-ibig daw ay mapagpakumbaba, maunawain, mapagbigay, lahat ng kabutihan nasa pag-ibig talaga. Tama. Tama rin sinabi ni Chris dito, no? Narcissistic ay mahilig gumamit ng word na si ako. Tama, yung mga ako. Sinabi rin ni John, perfectionist. Tama. Tama po kayo. Ano guys, wala magtatanong. Ay, ibig sabihin, ayaw niya na. Sabi ni Ate Cyril, katulad nung nagpunta kami ng anak ko sa PhilHealth, na ano yun? Na mali ang babae sa pag-type sa ID ng anak ko. Ako sinisi ng babae, sinabihan pa ako ng babae na hayaan mo, anak mo, para matuto, nag-sorry na lang po ako. O yung mga narcissistic person yun, yung imbis na ikaw yung mag-sorry, ikaw pa yung nagmamalaki. Paano maiwasan ng ganyan tao? Hindi ko naman sinasabing iwasan nyo yung mga ganyan tao. Ang iwasan nyo, yung ganyang ugali. Kung ang kapwa mo ay ganyan ng ugali, tapos ganyan din ang ugali mo, edi dumadami kayo para kayo manchins na kapag nababasa umuulan, dumadami. Pag narcissistic na yung kausap nyo, huwag nyo nang gayahin, huwag nyo nang iduluhin, huwag nyo nang magbago kayo. Kaya nga sinasabi ng Bible, di ba? Romans chapter 12, repent. Magsisi na kayo, magbago ng pag-iisip, huwag kayong makiayon sa pattern ng sanlibutang ito. Pattern ng sanlibutan yan, yung pagiging narcissistic, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ako pa nagkakamali ako, sasabihin ko, sorry, tama. Wala naman mawawala kung magsusorry kayo mga kapatid. May mawawala ba? Katapusan na ba ng mundo? Pag nagsorry kayo? Kaya niyo ba mag-sorry kahit na kayo yung tama? Kasi best practices yun eh. Yung ikaw na yung diado, ikaw na yung nabiktima, tapos siya na nga ang mali, ikaw pa magsusorry. Kaya nyo ba yan mga kapatid? Best practices yun.
best, ano po yun? Na, Pastor, Pastor, sige po, sige po. si, Pastor si Cyril to. Kasi ang nangyari doon sa PhilHealth, di yung anak ko lang sana ang tinatawag, ay nilapitan ko na mali ang babae ng pag-type. Akala niya ako ang kukuha ng PhilHealth. Eh, ang ginawa ko, nag-sorry na lang ako. Ay, sorry po ma'am, hindi po ako. Ngayon Ah, na mali siya ng type sa ID. Ang okay. dami na nga siya, nagdadaldal na nga siya, hindi ko na nga, ano na lang ako, tahimik na lang ako. Sabi ko, sorry po, Pero, hinayaan ko na lang. sa bagay, hindi rin natin pwedeng husgahan din yon. Maaring siguro pagod Kasi lang. mali din kasi ako, pastor, kasi dapat anak ko lang ang pumunta doon kasi siya ang interviewin eh. Kasi ay sinamahan kong anak ko, ay sabi ng babae, hayaan mo ang anak mong matuto. Tama Ah, naman siya. Kaya pwe- gano'n ang nangyari. so, hindi naman lahat ng ganun ay narcissist na. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, hindi porke ganun lang, narcissist na. May pattern kasi yan. At ang malalaman nyo may narcissistic disorder ang isang tao kapag nakasama nyo. Tapos, nagkaroon kayo ng shared experience. Yun lamang po yun. Pero yung on the Okay. spot kagad, naggaganon lang, hindi natin pwedeng husgahan kagad na narcissist kagad yung tao. Baka pagod lang, baka ano lang, pero sa totoong buhay, hindi Oo naman nga, siya ganun. kaya tahimik na lang po ako, pastor, kasi nga parang nagdadaldal siya, hinayaan ko na lang. Nag-sorry na lang po ako. Okay. Sabi, Salamat po. okay po, pastor. Ako ang ginagawa ko, in-ignore ko na lang kasi amo ko siya. Ayun, yun lang, amo mo. Yari kapag amo. Ako kahit hindi ako gumawa, inaamin ko, sige na ako na mali. Okay. Narcissistic din po ba yung habit na mahilig ibida ang sarili na hindi ako ganyan, hindi katulad ni sister, kinukumpara sa sarili? Pwede ring, ang ano kasi dito mga kapatid, masasabi mo man na narcissistic ang isang tao, una, kapag sinabi ng psychiatrist. Okay. Pero ang binabalaan lang ng Biblia, yung symptom ng pagiging psychiatrist. Ng NPD, ano ba yung NPD? Sila yung mga taong hindi marunong mag-isimpatya. Mahilig silang mag-gaslight o yung palalabasin ikaw yung mali, sila yung pa-victim. Oh. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong mag-sorry. Mm. At judgmental minsan. Kaya nagkakaganon. Kaya mga kapatid, yun lang po ang ating may share po dyan. Sige po, magtanong pa ho kayo. Ito naman lang po kayo. Kahit na hindi na related na lang sa narcissism guys, kung may tanong kayo, sige lang po. Okay? Sige, kung wala na magtatanong, konting ano lang to, konting payo-payo na lang. Siguro magsalita yung mga pastor po muna natin kung meron silang gustong sabihin. Unang-una sa lahat, unahin natin si Pastor Richard. Pastor Richard, go ahead po. Baka meron kayong gustong idagdag sa napag-usapan po natin. Pastor Richard, go ahead po. Sige na, Hello po, sige pa. maraming salamat po sa pagkakataon na makapagsalita po. Sige po. Ayun, so maganda naman po yung napag-usapan. Dito po ay pinaalalahanan lang po tayo ng mga napakinggan natin ngayon. So hindi man siya masyadong nakadiin sa scriptures, but mahalagang malaman pa rin natin itong bagay nito para maging aware po tayo. Lalo na po sa sinasabi ko mga symptoms, no? Hindi po natin huhusgahan yung tao directly na kung siya ay narcissistic kasi hindi po tayo para husgahan pa yung tao. Pero para maging aware tayo at alam natin kung paano tayo nakikipag-deal sa kanila. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, di ba, sa John chapter
John chapter 8, verse 34, kung mali po ko ng chapter and verses. Pero may sinabi kasi si Jesus Christ doon na bagong commandment na ibinigay niya na pwedeng i-apply natin sa bawat isa sa atin na magmahalan po tayo. Para po nang sa gayon ay makilala po tayo ng mga tao na sa pagmamahalan natin ay makilala nila na tayo nga ay mga alagad ni Kristo. So, may makakilala tayo, may makakilala po tayo na may sintomas, hindi natin sila hinuhusgahan pero at least aware tayo. At alam natin sa biyaya ng Diyos, no, sa tulong ng banal na Espiritu, kung paano po tayo makipag-deal sa kanila. Sila din po, no, yung mga narcissist po, o may mga sintomas man po, o yung mga diagnosed na may NPD, tao din po sila. Opo. Kailangan din po nila sa Kristo. No? Kaya po mga kapatid, no, mahalagang at least itong time na to, nalaman natin to. Nasa gayon nga po ay pag may na-encounter tayo ng ganitong klaseng tao, hindi na para husgahan natin sila. Kasi wala rin tayong, kumbaga, wala rin tayong maipagkakaiba sa kanila. Na kapag ginawa natin yun sa kanila, imbis na pakibagayan, pakisamahan, sa abot ng ating makakaya, sa pag-unawa natin sa biyaya ng Diyos, uhusgahan natin, wala na rin tayo pinagkaiba sa kanila. Amen. Parang gano'n na rin tayo. Amen. Diba? So, mahalin lang natin. Pag-ibig pa rin, katulad ng itinuturo din ni Pastora Inces, pag-ibig lang ang susi ng lahat. So, ayun lang po, Pastor. Maraming salamat po. Napakalaking pagpapala po ito para po sa bawat isa na nalaman po namin itong mga bagay nito. Kasi karamihan po sa amin aware pero hindi alam kung paano pa i-deal. Pero yun nga, so magmahalan lang, ipakita ang pag-ibig, daigin ang kabutihan, ang kasamaan. So yun lamang po, sa Diyos po ang kapurihan. Sige po, palakpak po natin si Pastor Richard po. Sige po. Salamat po sa kanyang sinabi na galing sa Panginoon. Si kapatid o si Pastor Rio po. Pastor Rio, chance nyo na po na makapagsalita na po ngayon. Go ahead po. Ano po yung kahit na any idea po sa napag-usapan po natin. There's no right or wrong naman po. Basta meron lang kayong insight. Good evening po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating napag-aralan ngayon. I-share ko lang po itong talata dito sa 2 Corinthians chapter 10. Punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. 12. Opo. Na konting ano lang po ito, insight. Ayan po yung sinasabi, hindi namin ipapantay o iahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. Sa 13, hindi kami lalampas hangganang ibinigay sa akin ng Diyos. Ang gawaing inilaan niya sa amin kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Amen. So, Paul, alam natin na anointed siya, pero hindi siya lumalampas sa boundaries. Amen. Hindi siya lumalampas kasi ang mga pinapangaralan niya noon, alam naman po natin, hindi naman sa pagmamalin nung unang panahon, mga ano yan, hindi pa educated yung mga yan, nakikinig lang sila. Unlike talagang bine-verify nila sa scriptures. Pero lesson learned at this time, may mga tao kasi tayo nakakausap na ang talino talaga ang hirap pakibagayan. Lalo na po sa akin, empleyado ako ng gobyerno for 25 years. Ang nakakasama ko, mga masteral, mga PhD, ang hirap po talaga nilang paliwanagan. Grabe. Ano, imbis na sila yung mag-adjust sa'yo dahil less educated ka sa kanila, naka-BS, naka-high school ka lang, actually, ikaw pang mag-a-adjust sa kanila to earn your respect for them. Ang hirap po nung ganon. Amen po. Hindi mo inuunawa yung damdamin mo. They have an IQ, but the fact, they have no EQ. Ano yung EQ? Yung emotional quotient mo, hindi nila nararamdaman. Amen. No? They give you an advice, they give you an accusation for your mistakes, but the fact, hindi nila nararamdaman yung damdamin mo, napakasakit nun. Hindi po ganun dapat ang professional. Amen no? po. Dapat,
tayo po yung nag-a-adjust pala in this field. Lahat kasi tayo may mga kanya-kanyang inilaan ng Diyos, sabi sa talatang nabasa natin, no? Pero wag ka sanang lalampas sa boundaries mo, Amen. no? Mm. Yung mga inaakay natin, yung mga kinakaibigan natin dito, no? Actually, nakikipagbartaguran ako sa inyo. Pasensya kayo. Kasi may nakakabangga din talaga ako mga NPD dito, yung mga NPD, hindi yung New York Police Department, hindi. NPD talaga. NPD, Narcissistic Personality Disorder. No, Amen. talagang pag nakikipag-chat ka sa kanila sa GC, talagang makikipagtalo sila. Pero sabi nyo nga kagabi, kaya na mag-adjust, kaya na humingi ng pasensya kasi hindi ka talaga mananalo sa kanila once na you will insist your wisdom, your knowledge sa kanila. Kasi nga, yung psychological kwan nila mataas kaysa sa'yo. Lalo na yung mga taong, mataas ang pinag-aralan, ang hirap talagang pakisamahan. So, as a Christian, namulat na rin po tayo sa katotohanan. We need to adjust in ourselves na lang. Sabi ni Paul, magpakababa na lang tayo. Huwag na nating itaas yung bangko natin na ka-level nila kasi kawawa lang tayo. Amen. Mm. Tayo. Kasi anytime, pwede ka nilang, di ba, nasa posisyon sila, pwede nila akong suspend if ever. Pwede nila akong bigyan ng disciplinary action. Kasi ang turo sa akin ng mga iba dito, rumason ka, magdahilan kayo, paglaban mo yung karapatan mo. May sinasabi din ng Proverbs, pero hindi ko alam yung talata. Ang the best weapon against this NPD fellows, manahimik ka na lang. Amen. Mm. Mm. Makinig ka na lang. Sige. Kasi ang gusto nila yung attention seeker sila eh. Pakinggan na lang natin sila. Baka mamaya may tinuturo nga naman sila, no? Oh, makinig ka lang. Yun na lang ang kwan mo talaga sa kanila. Wala kang laban. Kaya na yung mga nakababata sa akin dito sa serbisyo, na actually, parang kung umasta, sila na yung matalino eh. Ang babata pa nila, Opo. pero ayaw kong ma-high blood eh. Mm. I don't want to spend the rest of my health against those people. Ayoko. So, natututunan ko dito sa Bride of Christ, tayo na lang kaya mag-adjust. Oo. Lagi tayo talaga. Oo. Naman, ang nagme-maintenance ako, kawawa lang yung sarili ko. Pag ganyan, napapatulan ko yung mga ganyan. So, the best one na lang talaga to deal with them is to make a silence. Napapahiya lang yung mga yan. Amen. Pag salita ng salita yan, manahimik ka, mapapahiya sila ng harapan sa'yo. Tapos umiwas ka. Alam mo, natututunan nila sa sarili nila, guilt. Bakit kaya ako iniwan ng taong to? Ano kaya nasabi ko? Yun din ang marirealize nila. So, ang the best one dyan, defense natin, silence, para magkaroon sila ng self-realization. Yan ang masasabi ko mga kapatid. Salamat po. Iba, palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay po ni Pastor, Pastor Rio po. Okay po, ang isa pa at pinaka po natin ngayon, ang isa pang pastor po natin, si Pastor Princess. Kapatid, Pastor, paano na lang po? Insight lang po. Pastora Princess? Ayan, nag-aalaga siguro. Hello. Hello. Magandang gabi po sa lahat. Shopee po. Mga kapatid. Pasensya na late. Ang ano ko naman, Pastor, sa mga ganyan, kahit believer na, di ba? Kahit believer siya, kahit believer na yung taong yun, meron pa rin part sa katawan natin or part ng ugali natin na nagiging narcissist na rin tayo. So, meron talagang pagkakataon na kahit mismo sa sarili mo, nagagawa mo yun without awareness na ikaw pala ay naging narcissist na. So, bilang tayo ay believer na, alam naman natin na ang lahat ng gagawin natin sa lahat ng kaguluhan, pag-ibig pa rin. Amen po. Kasi Amen. wala naman talagang ibang solusyon sa kaguluhan, kundi pag-ibig lang talaga. Sinisiraan ka man, pag-ibig. Diba? Lahat yun. Wala nang magiging ibang weapon
nagagamitin nating lahat, kundi pag-ibig lang talaga. Kasi malawak ang pag-ibig, di ba? Kung Amen. aralin natin yung Corinthians, Kompleto. malawak ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay, kung merong taong mapanirang na naninira sa atin, so anong gagawin natin? Intindihin natin siya. Kasi lahat tayo may iba-ibang emosyon, may iba-iba tayong may iba-iba tayong katangian, personality. Amen po. So, pinaka-the best talaga lahat, pag-ibig. Hindi lang sa kaaway ang pag-ibig, pati lahat, pati sa pamilya mo. Pag-ibig talaga. Lalo na tayo, di ba? Lalo tayong lahat ng tao dito sa mundo pagod. Lahat tayo may hinaharap na hirap. Doon pa rin. Doon pa rin 'yun. So, kung ang pag-ibig kasi talaga ay sagot lahat sa kasamaan. Kung mayroon tayong nakakaharap, kung nakakausap tayo ng kapatid natin na narcissist, huwag na natin siyang patulan. Amen. Kasi kung papatulan mo siya, wala. Mawawala na yung pag-ibig mo sa kanya. Amen. So, mahalaga din talaga yan na alamin natin. Kasi ang narcissist talaga, minsan tayo din. Minsan ako, narcissist din ako minsan. Na mabilis, minsan, di ba, meron na, hindi naman kasi natin pwede, pastor, sabihin na hindi tayo nagagalit. Nagagalit tayo kasi nature yun sa katawan natin na meron tayong emosyon. Ano ba yung emosyon? Nagagalit. Di ba? Minsan, emosyon, nalulungkot. So talagang balance talaga, pero dapat naman talaga, number one talaga, isipin na lang natin pag-ibig to, ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. O, doon natin madidepensahan yung peace natin. Pero yung pag-ibig na yun ay, kung may magawa man natin na suklian yung masasamang tao by the love, hindi natin din yun, hindi rin galing sa atin yung effort na yun. Kundi dahil din yun sa banal na espiritu na siyang nananahan. Kasi bunga siya ng pananampalataya. Wherein, bunga siya ng banal na espiritu. Kaya tayo talaga lahat, guys, magkakaroon man tayo ng kaaway, magagawa natin siyang suklian ng pag-ibig. Amen. So, yun ang insight ko, Pastor. Sa lahat talaga, pag-ibig, siraan ka man, pag-ibig. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, sa Corinthians 6 or 7 or 5 na, bakit hindi na lang ninyong hayaang dayain kayo? Bakit hindi nyo na lang hayaang lukuhin kayo? Pagsabihan kayo ng masama. Kasi ang gusto ni Paul, kapayapaan, kasi pag-ibig ang lahat, sagot sa lahat. Lahat tayo, kahit nga tayo, lahat tayo, walang perfecto sa atin. Pero ang pag-ibig, ang banal na espiritu, yung bunga, yan yung perfect. Na magagawa natin lahat. Sabi nga ni Paul, di ba, doon sa verse niya na, although hindi man siya related dito sa pero magagamit natin nun. I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil yun sa banal na espiritu na siyang magpapatibay sa atin. Amen. Kahit nasa kaguluhan ka man, kahit lahat ng tao ayaw sa'yo, wala ka na magagawa talaga. Kundi pag-ibig talaga. Dati pastor, di ba? Dati mga kapatid, para sa atin napaka-imposibleng mahalin ang kaaway. Pero pagdating pala sa isang believer na pinanahan ng banal na espiritu, wala palang imposible. Hindi pala mahirap magmahal ng kalaban. Amen. Kasi kasama yan sa kalooban ng Panginoon. Akala ba natin ang bigay lang ng Panginoon sa ating kaligtasan? Hindi. Binigyan din tayo ng pag-ibig para gamitin natin yun sa pag-ibig na mahalin natin yung hindi natin kaya. Wherein yung kalaban. Di ba? So, napakapalad natin talaga, guys. Tayong mga believer, napakapalad na natin. Hindi na imposible sa atin ang mahalin ng kaaway, ang mahalin ng kapatid. Kasi kusa na yun, meron na tayo nun. Itinanim na yun sa puso natin. At ang gusto lang talaga ng Panginoon, i-execute natin yun, gawin natin yun. Kasi yun naman talaga meron tayo. Nature na yun, guys. Hindi na natin pipilitin na, maging mabait ako sa kanya. Pipilitin ko, sisikapin ko. Hindi na dapat ganun. Meron na tayo nun. Kaya, go. Ilabas. Give your love. Diba? So, napakapalad natin talaga.
Although pinapalibutan tayo ng narcissist, unbeliever man o believer, kaya na natin yan, guys. Sa tulong pa rin ng banal na espiritu na nananahan sa atin bilang tayo ay templo. Templo, katawan natin ay templo ng Diyos. At ang katawan natin ay parte ng katawan ng Panginoong Hesus. So, lahat ng bagay na mabubuti, we can do it by the power of the Holy Spirit na siyang ibinigay sa atin ng Panginoon bilang tatak na tayo ay mga anak niya. Kasi kung ano si Jesus, ganun din tayo ay Kanya. So makikita ba natin si Jesus na ganun, barumbado, siraulo, or ano ba man? Hindi. Lahat ng kabutihan ay nasa ating Panginoong Jesus, kaya ganun din tayo, guys. Meron na tayo nun. Kaya wag na tayong may stress na magmahal ng kapatid. So paano ba? 'Di ba ang pag-ibig? O ano ba ang pag-ibig? O, ang pag-ibig ay hindi naiinggit. O pag nakikita pa rin natin na naiinggit tayo, hindi natin inilabas yung nature na sa atin. Meron na tayo nun eh. Ang gusto lang ng Panginoon, ipakita mo sa iba. Kasi meron ka na nun. Show your light. So, ganun lang dapat tayo, guys. Pag makaano tayong narcissist, hayaan natin sila, mahalin natin sila. Kasi ang hirap kaya, ang totoo, pastor, kung unbeliever ka, mahirap para sa'yo ang patawarin ang kalaban mo, mahalin ang kalaban mo. Diba? Pero bilang believer, kahit gaano pa kasama ang ginawa niya sa'yo, o ginawa mo sa kanya, kaya ka pa rin niyang patawarin. Kasi tao lang tayo, nauunawaan natin yung isa't isa. Amen. Hindi pa tayo perfecto bilang tao. Tayo ay nagkakasala kasi ang katawan natin ay meron ng nature talaga. Example, pastor, napaka-imposible sa isang katawan na hindi magkasala. Mata pa lang. Itingin mo yung mata doon sa sexy, itingin mo yung mata doon sa gwapo. Di ba nagkakasala ka kasi yun ay nakadesenyo sa katawan natin na titingin. Hindi natin pwede pigilan yun. Uy, wag kang tumingin. Maging cyclops ka. Sa mga ganun ba yun? Dapat nating maintindihan na tayo. Pero guys, kahit nagkasala man tayo, wag nating kalimutan na ang biyaya ng Panginoon mas higit pa sa kasalanang ginawa natin. Pero hindi ibig sabihin na abuso tayo. Ang atin lang dito, mas gusto nating mas lumalim pa sa grasya ng Panginoon. Kahit karumal-dumal man yung ginawa mo, alam mo na kung ano ang katayuan mo sa Diyos. Amen. Sa tao meron kang kalalagyan. Pero sa Diyos, ganon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ganon ang grace. Amen. Baka kasi meron na nakakalimot sa atin na sa atin ba na ito ano siya, ganito, ganyan, ganito. Hindi, dapat nating unawain na mas malalim pa sa kasalanan natin ang grace ng Panginoon. Kaya hindi rin pwede natin maabuso ang kasalanan kasi meron kang kapwa. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi ng iba na tayo daw ay nasa grace ay aabuso ng kasalanan. Hindi totoo yun. Paano ka makakaabuso kung meron kang kapwa na kaya kang idihado, kaya kang patayin? Maabuso natin yung kasalanan sa katawan natin mismo, pag-iinom mo. Maabuso mo yan, patay yung atay mo. Pero yung to the point na kaya mong umabuso, halimbawa, lagi kang magnakaw, hindi mo kaya yan. Hindi mo laging maabuso yung magnakaw kasi mahuhuli ka eh. Mahimas rihas ka. So lahat talaga tayo ay nagkakasala. Pero meron good thing, merong banal na espiritu na siyang magko-convict sa atin na magbago ka. Kasi hindi dapat ganyan. Hindi ganyan ang nasa panig ng liwanag. Ang panig ng liwanag ay laging mabuti ang ginagawa. Kung meron man tayong, kung nagkakamali man tayo, natitisod man tayo, merong banal na espiritu na siyang maglilinis sa atin hanggang sa maging perfecto na tayo gaya ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi learning comes from experience. Amen. Paano ka matututo kung hindi mo naranasan yun? So kaya mahalaga talaga ang unawa. Mahalaga din ang repentance. Amen. Kasi kung ang basihan talaga ng mga kapatid, kung basihan ng Panginoon na ikaw ay dapat manampalataya ka at dapat ganito ang gawin mo, hindi nga natin kaya yan eh. Unless may banal na espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako na ang gagawa sa lahat. Secured ka na.
Ganun kadakila ang ginawa ng Panginoon sa atin. Wag natin yung kalimutan, mga kapatid. Amen. Ganun. Magkasala man ako, halimbawa, malaman nyo nagkasala ako. Alam nyo na ang consequence ko ay mas malala pa sa ginawa kong kasalanan. Alam ko yon. Pero sa mata ng Panginoon, ligtas pa rin ako. Banal ka Ako pa rin. ay perfecto dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Sa mata ng tao, hindi ako perfecto at walang perfecto sa mata ng tao. Kasi kahit nga mabait na tao ka pa, meron at meron pa rin sasabihin ang tao sa'yo. So lahat talaga tayo guys, lahat tayo ay hindi malinis sa pananaw ng tao. Pero sa Diyos, we are all clean. Gumawa ka man ng mabuti o hindi, ganon pa rin. Fair, ganon pa rin ang tingin ng Panginoon sa'yo. Ikaw ay anak niya. Imagine yung mga magulang. Pag anak ba natin nagkasala, ibig sabihin hate na natin sila? Hindi. Mahal pa rin natin sila. Wherein declared sa Bible na we are, di ba? Tayo ay anak na ng Diyos. So kaya napakapalad natin guys. Kaya yung mga narcissist na yan, o kahit meron man tayo, kaya na natin silang i-counter. Kaya na natin silang pakisamahan. Kasi nga, sa kapangyarihan din yun ng Diyos na siyang gumagawa sa atin. Kaya yun lang naman, Pastor. At nawa mga kapatid na tayo ay hindi tayo agad patola. Hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na yung nag-aano sa atin. O sino man yan. O naano sa inyo. Hayaan nyo na. Pag-ibig pa rin ang ipairalin. Kasi yun naman talaga ang sagot sa lahat. Pag-ibig. Hindi naman suntukan. Hindi naman bungangaan. Pag-ibig ta lang. So pag-ibig ay kapayapaan. O. Hayaan mo sila. Kahit ano ka pa, anong ginagawin nila sa'yo, hayaan mo na may Diyos. Magkakaharap din tayo sa Bema Judgment o ano mayan, sa White Throne Judgment. Magkakaharap din tayo. Doon na tayo magiging okay sa lahat. Yun lang naman, Pastor. Kaya mahalaga din yan. Hindi lang naman ito para sa kalaban natin ng narcissist, ha? Para din malaman natin na, oy, meron na ako nito. Ay, bulag na ako, meron na ako nito. Ay, iba na to. Hindi na talaga to kaya. Kailangan ko na magpa-psychiatrist nito. Ganon. Kasi talaga mag-aaral tayo nito. Lahat ng bagay pag-aaralan natin. Kasi kakabubuti din naman natin to. At hindi yan ipagkakaloob ng Panginoon sa'yo. Kung hindi talaga nakatakda na aralin mo yan. Amen. So, yan lang naman, Pastor, mga kapatid. Good evening sa inyo. Amen po. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Thank you, Pastora Lord. Princess po. Salamat Praise po. God. Okay. So, maganda po yung mga sinabi po nilang lahat. At iba-iba sila ng mga opinion, pero iisang patutunguhan talaga. We are moving forward for the spiritual maturity. Yun ang pinaka, nila, ipagbabago ng ating ugali, yung repentance, tsaka, syempre, yung pakikitungo sa kapwa ho natin. Self-awareness. Ang akin lang talaga dito sa pagtuturo na ito, isang bagay lang, maging aware po tayo mga kapatid, baka nagiging narcissist na tayo. Bantayan po natin ang mga sarili natin. Ang sekreto lang naman mga kapatid, para hindi tayo maging narcissist, ay yung matuto tayong tumanggap ng pagkakamali natin. Yun ang susilan dun, yun lang. Matuto lang tayong tumanggap ng mga pagkakamali natin. Matuto tayong tumanggap ng bola kapag tayo mali. Hindi yung kapag mali tayo, papasa natin sa iba yung bola. Hindi, nasa atin ang bola, dapat nating i-dribble yung gamitin yun, laruin yun, na nagpapatunay na tayo talaga ay may problema. Marami tayong mga blind spot kasi, kaya yun lang naman sa akin doon. Basta mga kapatid, pinag-aralan natin itong narcissism na to, hindi lang para unawain yung mga taong may narcissist na ugali, kundi wag natin din silang gayahin. Bantayan po. Pastor, by the way, may idadagdag pala ako. Sige po. Tayo mga kapatid, aminin natin, meron tayong ugali na magaling tayong magparinig. Amen. Diba? May ugali tayo, kahit ako. Kasi minsan din kasi yung ugali natin na nagpaparinig tayo, yun din kasi cause ng unang pagtatalo nyo bilang magkapatid.
So bilang tayo is natuto na tayo na wala naman talagang magandang idudulot kung magpaparinig tayo. So ang gawin na lang din natin, silent na lang din tayo. Manahimik na lang din tayo. Amen. Kasi mahirap yun eh. Puro talaga parinig. Puro sakit sa ulo talaga yun. Madadamay lahat. Imbis yung isa pa. Yung isa, yung karamihan pa naman, pastor, puro ICGCs. Nilalagyan sila mismo naglalagay ng, ay kay ano to, ay kay ano to, ay kay, di ba magulo. Amen. Na kahit para naman sa'yo, hindi siya, yung tao na nakikinig, ay pa si ano to, ay si ganyan to. So, nagkakaroon talaga ng division, nagkakaroon ng away na wherein hindi naman pala nag-aaway. Tapos ang pinaringgan pala ay hindi pala ka-brother. Meron pala siyang nakaaway na kapitbahay nila. Tapos nag-post ako. Kala niya siya. Sabi nung, ay si ano to, ang gulo ng ganun guys. Kung meron man nagpo-post din, hayaan nyo na sila, problema nila, sila lang nakakaalam. Exegesis. Oo. Exegesis. Kasi ang hirap talaga ng ganun. O halimbawa ako mag-post na kahit hindi naman related sa brother, lalagyan natin ng, ay si ano to, ay si ganito to, ay si ganyan to. Magaling pa naman tayo ng sarili nating unawa. Kaya hanggat maaari, wag na natin nalang gawin yun. Mas mainam na kung mag-post man kayo ng paringgan, lagyan nyo na lang ng pangalan. Drop name na, di ba? Ikaw sister, para matapos. magpo-post ako, ikaw, Sister Princess, ikaw, inagawan mo ko ng ulam sa Las Piñas, no? Mga ganun. Kasi, pag ganun ka, pastor. Ikaw, pastora, princess, yan, at least, alam ng tao. Ikaw, Ate Cyril, nang ubos ka ng tubig sa Las Piñas, mga ganun. O ikaw, Sis Rosie, ang bilis mong mag-share, Sis Rosie, nangangkainis ka, hindi pa nga nag-share. Parang ganun, para naman, maawa naman tayo sa mga, ay guys, stress din kaya yun, yung mag-isip ka, sino pa yun? Ginawang NBI. Ayan, sige lang. Kaya maganda talaga yan. Minsan, alamin, mas maganda talaga na meron ding makakapagsabi sa atin sa ugali natin. Kasi tayo talaga, bilang tayo, nabubulag tayo sa ugali natin eh. Diba? So, mas maganda talaga. Drop name. Ay, ikaw nakakainis ka na, Cyril, isang beses ka na lang. Hello Earth ka. Parang ganun. Kasi nga, naku, pastor, para lang yung showbiz. Merong chika minute, merong ganito, tapos binibigyan si ano to, si ganito. Kahit hindi naman siya related. Chika min, napag-ahalat tayo edad mo. Ayan. Kaya nga, pastor, di ba, tayo na lang magpakita ng pag-ibig sa kapwa natin. Chika minute. Chika minute, nalaman ko na si ganito, tapos, ay si ano yan, ay si ano yan, ay si ano yan. Di ba kasabay niya yung 5:30 na. Oo. Mas maganda talaga yung sabi ni Pastor Richard, face to face na lang. O kami, halimbawa, mag-away kami ni Sis Rosie. Babanet ako sa post. Sis Rosie, napakaano mo? Sis Rosie naman, oo, ikaw din, Sis Princess. Ayan. Mabaliw, maawa ka naman sa mga pastor, mga nai-stress na dyan. Dami na nga nilang iniisip, dumagdag pa tayo. Okay, kasi talaga, kultura na ng mga Pilipino yan, sa social media, yung mga parinigan. Ako naman guilty rin dyan, Diyos ko. Oo, kaya nga ako din, pastor, guilty din ako. Pero, marirealize natin na, sa ginagawa pala natin, nawawala na rin yung pag-ibig natin para sa kapwa natin. Amen. So tayo bilang nasa church tayo, dapat doon tayo panig sa kung ano dapat ang nararapat na gawin bilang Kristiyano kasi mapapahiya din tayo eh. Tayo din mapapahiya talaga. Kaya kung ang ibang church ay ganyan sila, gawin natin yan sa atin. Tayo na lang. Kasi lahat talaga tayo guilty, kahit ako guilty pero lately na-realize ko na wala pala magandang idudulot yun. Lagi tayong nagpupush na pag-ibig, tas ang ending mamaya nagparinig ka. Kasi cause lang talaga ng away yan, pastor, na kahit wala kang minimension na siya, ang tao matatamaan kasi coincidence ba yun? Lahat ng tao may ganong ugali pwedeng ako din yun. Diba?
Pwede si Sis Rosie din yun. Halimbawa, may post ako, pwede rin ikaw din yun sa sarili mong usawa. Oo. Diba? Kaya napaka-conflict talaga ng ganyan, Pastor, sa Pinapatama. pamilya. Hindi naman si ano yun, pinapatamaan ko lang doon yung pusa naming umalis, tas bumalik. O, hindi naman yun ang iniisip. Parang ganun, Pastor ba? Parang ganun. So, doon kasi nag-i-start ang awayan, wherein wala naman talaga dapat away. Kagaya, Meron pang dapat- kagaya meron dati, pang no, dapat. nag-post ako, di ba? Sabi ko nag-post nun. Ano, si Lily talaga lumayas, biglang bumalik. Sa ganun. Tinatanong nila, Parso, sino po si Lily? Sabi ko, basahin niyo po yung post. Pusa nga po pinag-uusapan. Sino po ba iniisip niyo? Ayan, yung mga... pero syempre, alam naman natin na yung mga ganong post. May mga double meaning din yun. Alam naman ng tao na may pinapatamaan ka. Kaya buti pa huwag ka lang mag-post. Kasi ang tao matatalino. Alam nila yung sinasabi mo kahit ba anong palusot mo. Alam mo, Pastor, lahat nung nangyayari, halimbawa, di ba tayo, meron tayong problema, natututo din ako sa inyo. Kasi sabi mo, guys, kapag meron tayong problema, mas better talaga ang sagot sa problema natin ay manahimik. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw sa problema natin. Wherein yan yung pinanghahawakan ko talaga. Amen. Kung may problema man tayo, wag na lang nating iingay o i-post sa social media kasi tayo lang din naman ang pulutan sa social media. Tayo lang din nagpapahamak sa sarili natin. Tayo lang din nagchichika sa sarili natin sa social media. Kaya doon ko talaga tinanggap na kahit kami ng asawa ko, kung minsan mag-aaway kami, 'di ba? Supposedly pwede mo siyang i-post kasi ang reason din ng tao kaya ako ipino-post to sa social media para ilabas ko naman yung sama ng loob ko. Pero hindi mo nakikita na ang epekto pala noon, ikaw pa lang nasisira, hindi pala simpatya ang makukuha mo sa tao kundi chismis. Oo nga, di ba? Mag-asawa kayo, mag-aaway kayo sa social media, tapos ba magbabati rin kayo? Di ba nakakaya yun? Tapos pag nakita ng tao na nagbati ko, ba't kayo nag-aaway dati? Kayo nagbabati kayo sa social media. Marami, may mga mahirap yan. Tayo talaga, kung ano man ang problema natin, naku, manahimik na lang talaga tayo kasi hawak tayo ng Diyos eh. Anak tayo ng Diyos at kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit ano man mangyari. Meron tayong tagapag-alaga. Kahit hindi pa bumalik ang ating Panginoon, meron tayong tagapag-alaga at tayo ay napaka-special. Special tayo, guys. Kaya, di ba, kung may problema, manahimik na lang tayo. Yun ang the best. Amen. Para naman hindi ma-stress naman yung kapatid natin. Ay, problema ni ganito. Ay, nagkaano si ganito. Wala na. Dumagdag ka pa sa problema. Kaya nga. Dumagdag pa tayo sa problema ng iba. Imbis na nahimik ka, nagkaroon ka ng problema. Amen. Ito rin yung nakuha sa'yo. Sabi mo dati, na kapag may problema tayo, mas better ang manahimik. Hayaan natin ang Panginoon na siyang gumalaw sa atin. Yun. Totoo talaga, may kapayapaan. Kahit may problema ka dyan, may kapayapaan pa rin. Kasi ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, relax, kalma. Ako na bahala, kalma. Romans 8:28. Kahit ano pa mang sitwasyon mo, mahirap pa man yan, gagamitin ko pa rin yan. Amen. Para mapabuti ka dahil may layunin ako sa'yo. Kaya, relax, kalma, chill. Salamat po, Ate Princess, sa inyong mapagpalang pagdagdag ng ating nalalaman dito sa topic po natin. So, again, 9:50 PM na po. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Okay, so, eto this coming Sunday na po. Itong parating na Sunday. We will go ahead and try po natin pumunta sa Las Piñas this week. Sasend ko po. Hindi pala tatry. Gawin na pala natin. Galit na asawa ko. Gawin na natin at kita-kita lang tayo sa Las Piñas. Bigay ko po sa inyo yung address mamaya. Mamayang gabi asikasuhin ko po ito. Sorry nga pala kay Ate Lalaine. Hindi ko nakalimutan. Ate Lorraine pala, Lorraine. Na nakalimutan kong sabihin siya na hindi natuloy nung nakarang Sunday. Kasi nga po, di ba, almost week ako nasa probinsya bumabiyahe. Nakalimutan kong maasikaso.
Dami rin ng mga iniisip ko na nito mga nakaraan. Pero ngayon guys, okay na ako. Nasa healing process na po ako ngayon. Salamat sa Panginoon at naging payapa na ang lahat. Nakita ko yung mga totoo at tunay na kapatid ko dito sa Bride of Christ na na gustong-gusto yung mga taong gustong-gustong mabuo kami ni Kaisel. Okay. Saludo po ako sa mga taong yun ang gustong-gusto kaming mabuo ni Kaisel. Yung mga gustong kami maghiwalay, bahala kayo sa buhay nyo. Dapat sa inyo ilagay doon. Lagyan ng cotton candy. Bibigay ko sa inyo cotton candy sa susunod. Okay, so nga pala mga kapatid, no, meron akong gusto ipakita. Wait lang Wait lang po. Okay guys, kung ang ministry na ito guys, huwag nyo isabihin may ginagaya ako ha. Huwag sabihin may ginagaya akong pastor. Hindi naman ako ganun. Ito guys wait lang. Ay, nawala. Okay guys, sa mga gustong tumulong, patuloy pa rin kaming ano ba yun? Nawala. Diyos ko. Ayan guys, kung gusto tumulong, dagdag lang po sa aming kuryente, pambayad sa Google Meet. Salamat po sa mga nagbigay na po. Ayoko po kasing gastusin yung pera ng church. Guys, may pera po ang Las Piñas. Pambili po yun ng upuan. Di pa ako nakakabili. Meron na mga upuan dito 10. Pero yung mga nalikom po namin talaga, umabot ng 40,000 talaga halos. Naibili na po namin, nakipakita na po namin yun, naibili na po namin ng mga, tawag dito, yung amplifier, yung mga gitara. Mahal po yung mga kapatid, kaya natira na lang po sa pera po natin ngayon ng kasyonahan ay nasa 5,000 na lang po. Pang Las Piñas po natin po yun. Okay. Tapos, yun lamang po kung mga gustong pang dumagdag, tumulong, maraming salamat po. At nawalan po kasi ako ng treasurer mga kapatid. Alam niyo na kung ano yung storya, kung ba't ako nawalan ng treasurer. Kaya ayokong hawakan ng pera to sa totoo lang. Kaya panapanalangin ko nawa ay meron akong taong mapagkatiwalaan regarding sa paghawak po ng pera ng simbahan. Pag-pray na lang po natin. At higit sa lahat mga kapatid, ayoko talaga umawak na itong pera ng mga kapatid. Diyos ko, nakakahiya. At sa awa naman ng Diyos, nakabili na tayo ng ibang mga gamit. Nasa kabilang bahay po namin nilipat ko sa kabilang bahay na nakatambak kasi sa bahay namin nilipat ko yung mga ibang gamit po natin at mga microphones. Kaya nga lang mga kapatid, kaya siguro ako napamahal kasi mga mamamahalin yung mga binili ko. Ayoko kasi ng mga made in ang ganito lang. Guys, ayoko kasi ng mga JBL. Ayoko ng mga ganun. Gusto ko talaga yung mga, ano talaga, ito mga concert talaga. The best na. Kaya salamat po sa mga tumulong, nakalikom po tayo noon. At meron na lang tayong 5,600 na cash on hand sa church. At pambili po yan ng iba pang upuan. Ayokong gastusin to guys. Ayokong anin to. May nagbigay din po sa akin ng pera dati, 5,000. Pamasahe doon ni Kaisel. Pamasahe. Nagamit na po kasi nga 'di ba? Umuwi si Kaisel, yun po yung ginamit po namin. At kung sino man po ang may puso na gustong tumulong sa pambayad po sa kuryente namin ngayon at saan ito? Na internet na bayaran ko na. Yung ano na lang, yung sa Google Meet. Maraming salamat po. Kahit magkano po yan, kahit 10 piso lang po yan. Ito po yung GCash number. Bahala na po kayo. No comment. Tama na. Okay. So maraming salamat po sa inyong mga kabutihan sa Bride of Christ. We are family. Tayo po ay nasa iisang bubong lamang po. Napapansin nyo ba na kahit na may umaalis, may binabalik na bago? Hindi po nasisiro ang Bride of Christ. Salamat po. Napupuna ko yung mga natitira talaga rito is nakikita ko talaga na ito yung mga understanding people. Yung mga inaalis ng Panginoon talaga, mapapansin nyo, ewan ko actually, ang inaalis ng Diyos, yung mga taong umaalis. Pero ako wala naman akong inaalis May umaalis talaga mga kapatid. Sila yung umaalis.
Kaya ang ginagawa ko na lang dito, Lord, kung meron kayong inalis, meron kayong ibabalik, meron kayong papalit, sawat biyaya naman ng Panginoon na mas maganda na siguro kung ano yung meron tayo, kung sino na andyan, kung sino yung pamilya. Tandaan niyo po, ang simbahang ito ay bukas pa rin sa inyo. Yung mga umaalis po, welcome naman po kayo dito. Hindi naman namin kayo iniitsapwera na siguro nais lang talaga ng Panginoon na mag-expand tayo at maging palaisip tayo sa mga bagay na usapang relational. Yun lang naman po yun. So wala po kaming dito sa Bride of Christ, wala pa ring masamang tinapay dito sa amin ni Kaisel. At kami ni Kaisel ngayon ay masaya na po kami ngayon. Nga pala mga kapatid, sabihin na namin sa inyo yung totoo, si Sister Kaisel po ay ano ba yung napag-usapan namin sa province? Of course, hindi ko talaga siya, muntik na ho talaga kami maghiwalay. Pero ano lang, lumuhod lang ako sa asin, guys. Lumuhod ako sa asin, lumuha ako na may tubig at tapos nilagyan ako ng tubo sa gilid para kunwari sumusuka ako para magmakaawa. Ayan. Tapos with matching bulaklak, ayan, with matching cake, with matching, ano yung mga binigay ko dito? Ayan. Ayun, nadala naman ng misis ko. Ang misis ko talaga ay mahal na mahal pa rin ako. Ayan. Tapos noon, pero may conditions, of course, yung pamilya nagalit sa akin. May mga sama rin sila ng loob sa akin. Pero napag-usapan din namin. So napag-usapan namin na kasi si Sister Kaisel kasi nung bago kami kinasal niya, nag-aaral po kasi yan. Nag-aaral po yan. Ginulo ko lang. Ginulo ng pastor nyo. Nung nag-aaral yan, nagmamahalan kami ng paano na siya estudyante, second year college siya. Nangyari yata nun sabi ko, tara mag-secret marriage na lang tayo para makasiguro tayo na tayo bandang huli pagka-graduate mo. Nangyari nun. Tinake out, sinundo ko siya sa Cubao. Galing siya ng Samar noon. Sabi ko magsi-secret marriage lang kami. Nagpakasal kami, secret marriage. May mga pulis naman tsaka parental consent. Kaya nga lang, ang problema, yung mga ninong namin, di ba, mga pulis yun. Kinuha ko talaga pulis para sigurado, no? Nangyari, isang pulis doon, dito sa Malabon, happy yun. Meron pala siyang mga tao na pulis na kamag-anak ni Kaisel. Ay, Diyos ko Lord, nagsumbong sa magulang ni Kaisel, sa tatay ni Kaisel. Ayun na, nagkaloko-loko na. Hinanap siya sa social media nung araw. Nawawala yung kanilang anak na 18 years old. Nagmumukha akong, ano nyo ba yun? Nagmukha akong parang manyakis na hindi ko maintindihan. Pero anyways, love story namin ni Kaisel yun. Ang nangyari, sabi ng pastor ko, alam niyo naman ako, mahilig akong sumunod sa pastor. Huwag mo nang pauwiin si Kaisel. Dito na lang siya mag-aaral. Kasi sa totoo lang, kapag pinauwi mo yan, baka hindi mo na makuha yan. Sabi ko, kasal naman kami kahit nakasal na kayo. Nagsama kami ni Kaisel nung araw na yun. Tapos pinag-aral ko siya rito. Kaya nga lang, nung pinag-aral ko siya rito, nahinto ng pag-aaral dahil nagkasakit po ako ng malubhang sakit. Sakit sa puso, sakit sa kung ano mga nangyari sa akin. Pinagalingan mo ako ng Panginoon after years. Diabetic na rin ako noon, dineklara. Ayaw na ni Kaisel mag-aaral. Gusto niya magtrabaho. Gusto tumulong sa akin. Gusto niya kasi lang kumikita ng mahabang panahon siya nagtrabaho. Until ito na nga, yun, nagkaroon kami ng problema ni Kaisel. Parang nasumbatan ako ng magulang na akala ko kasi pag-aaralin mo yung anak ko, hindi nakapagtapos. Nagkaroon ng insecurity si Ate Kaisel nyo. Na yung kapatid niya, graduate na, yung kanyang kaklasmate, graduate na, at nagkaroon na ng bahay. Para bang nagkaroon siya ng insecurity, naawa po ako sa asawa ko, naintindihan ko siya. Kaso it's too late na para mag-enroll dito sa Malabon. Kaya ang ginawa ko lang po, sumunod na lang ako sa usapan ng mga magulang. Binalik ko uli yung accountability, yung request ng magulang na mag-aral doon sa Samar. Kaya mangyayari niyo mga kapatid, si Ate Kaisel nyo o si Pastora Kaisel ay possible na hindi ko na siya makasama sa mga church services dahil mag-aaral po siya sa Samar. Sa Samar kasi alam niyo naman mura tuition doon o murang gastusin. Dito kasi
It's too late na rin kasi. Tsaka nandun yung kanyang college degree na pinapanalangin namin na ma-credit naman para matapos kagad siya, maipagpatuloy niya yung third year and fourth year. Kaya mga kapatid, expect nyo pagdating po ng enrollment at August 7, babalik uli si Kaisel po sa Samar. At may possibility na dumating ang oras na sumunod din po ako doon. Sa madaling salita, pag medyo okay na ang Bride of Christ dito sa Metro Manila, mawawala na po ako sa Metro Manila. Titira na lang po ako kung saan si Kaisel po nakatira habang nag-aaral. Or kung ma-credit man ito ng 2 years, tiis-tiis lang muna kaming long distance relationship sa loob ng 2 years. Uuwi lang si Kaisel dito kapag sem break, kapag vacation, pag birthday namin, pag Pasko. Patuloy ang pag-aaral pag 2 years. Pero pag 4 years, hindi nag-credit at nabalik siya sa 4 years. May nagsasabi pa nga na sa bagong curriculum, pwede siyang bumalik ng grade 11, 5 taon. Nasakit po nun. Wala, aalis po ako rito ng Metro Manila. Titira po ako dun. Kaya ang panalangin ko lang sa Panginoon, nawa 2 years na lang ang tapusin niya, makakredit yung kanyang at babalik po siya sa Samar. Kaya mga kapatid, mangyayari po niyan sa mga services natin sa Las Piñas. Makakasama si Kaisel this coming Sunday, pero sa susunod, I don't know. So, bahala na ang Panginoon. Yun po napag-usapan namin. For the sake lang na magkabalikan kami ni Kaisel, or else, hindi kami magkakabalikan. Ayun kasi yung ng mga magulang, mga kapatid. Kaya, yun. Pero kung kami ni Kaisel, kami pa rin naman talaga, syempre. Mahal na mahal ko yan eh. Alam niyo naman kung paano ko iniyakan yan. Alam niyo naman sa social media, iyak ako ng iyak. Ako nga yung maingay dito kaya tinamaan ako sinabi ni Sister Princess eh. May mga palililili pusa pa ako nung araw, mga patama. So kasi nga mga kapatid, nasaktan talaga ako. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Naging ma-pride lang siguro ako nito mga bandang huli, pakasalanan ko po yun. Hindi maiwasan mga kapatid. Kaya nga lang may nangingialam, gustong-gusto na maghiwalay na kami. Hindi ko malabas ang sama ng loob ko sa kanila. Pinaawat ako ni Kaisel na tama na daw, pero may nangingialam. Okay lang. Kaya salamat sa Panginoon. All things that work together for good. Ako na po ang gusto magsabi sa inyo. Kasya po yung mga chismis pa. Alam niyo naman dito sa Bride of Christ, ayoko ng chismis. Kung meron kayong gusto malaman, sasabihin ko na lang po yung totoo. So happy ending pa rin po kami, bagamat mayroong mga pagtitiis. At syempre si Kaisel, para magkaroon din siya ng natatawag na self-esteem, na nawawala na siya ng sa sarili niya, ng tiwala sa sarili niya, nanliliit siya sa sarili niya. Yun yung mga iniiyakan niya sa Samar. Nanliliit na siya sa sarili niya, parang ganun. Syempre bata pa ho to, mga kapatid, may pangarap pa ho to. Kaya sige, pag-aralin ko na lang. Nawa nga 2 years lang, makagraduate na siya. Balik siya sa Metro Manila. Yun lamang po. Kaya mga kapatid, sama nyo lang kami sa prayer nyo, pero nandito pa rin kami. Pero si Kaisel naman po, kapag mga online service, ganito, nandyan po siya, aattend po siya. Yun nga lang, physically, we are far. Kaya yun po yung plano. So, maraming salamat po sa inyong mga panalangin. At halos, sakto guys, no? 40 days and 3 nights. Binilang ko. June 15. Grabe. June 15, natapos ng July 25 or 24, 3 days. Oh, 'di ba? Sakto. Yung Diyos, tandaan niyo mga kapatid, no? Magtataka kayo sa number ng Diyos. When nag-prayer and fasting siya, 40 days. Ang pagbabago bago bumaha, tapos ng baha 40 days, pagkatapos ng transformation ni Moses 40 days. Every 40 days lagi may pagbabago, may pag-aayos. Ganun din ang ginawa ng Panginoon sa amin. 40 days and 3 nights, sakto, bilang na bilang ko 'yun. Kaya lahat ng bagay talaga ay nagpapatunay na gumagalaw ang Diyos. All things that work together for good sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Malinaw talaga na ang Diyos ay kumikilos sa misteryosong paraan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyo, sa mga taong umunawa sa amin. Salamat po. Hindi na po mauulit. Tahimik na po ang social media. Wala na pong mga post-post na mga kung ano-ano. Totoo po yung sinabi ni Sister Princess kanina. Tinamaan po ako ron. Guilty po ako doon. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, hindi po ako perfectong pastor. Pero salamat sa Panginoon. Lahat po tayo ay natututo. Yun lamang po. Maraming salamat po. So, next.
Bible study natin, madadalas na po ito, no? To be announced lang po. At baka this coming next few days, Bible study ulit tayo. Na-miss ko kasi kayo, kaya pa na yung Bible study natin, mga kapatid. Maraming salamat po. Na mahal ko po kayong lahat. Thank you. Glory to God. Salamat po, Pastor. Good night po sa lahat. Thank you. Salamat. Pastor, salamat. Enjoy the blessing, mga kabiyaya. Enjoy your blessings po. Maraming salamat po. See you to be announced Bible study. Mapapadalas na po ang Bible study uli natin. Enjoy your blessings po.